Bago natin sagutin yung 10 question tungkol sa solar energy systems or solar roofing or solar system, kung ano man tawag nyo dyan, gusto ko munang i-discuss yung dalawang type ng solar energy systems. Una na dyan ay tinatawag na grid tie or on-grid systems. Mapakinabangan natin to tuwing umaga dahil dun sa solar panels, pero kapag gabi, kukonek tayo ulit kay Meralco kasi nga wala ng araw or wala ng liwanag sa labas. So clearly, itong grid tie or on-grid systems ay walang battery. So if ever na ganito yung system nyo tapos yung na-harvest na energy ng inyong solar panels ay apaw or sobra doon sa consumption na ginagawa ninyo sa loob ng bahay ninyo, yung extra na yon ay tapon or pwedeng net metering. So to illustrate guys, yung grid tie or on-grid systems na walang battery ay parang desktop computer na kailangan nakasaksak sa ating outlet. Kapag tinanggal natin yon, mawawala ng silbi yung ating PC. Parang ganun ng grid tie or on-grid systems. Kapag walang araw, babalik tayo kay Meralco kasi wala tayong battery. Ang susunod naman na type ay yung hybrid system. So kagaya dun sa grid tie, yung solar panels makapagbibigay sa atin ng kuryente lalo na tuwing umaga. Pero kapag apaw, yung energy na na-harvest ng solar panels, yung apaw na yon or yung sobra na yon ay mapupunta naman sa battery. So kanina, yung grid tie ay parang maihahalin tulad natin sa desktop computer. Itong hybrid system naman ay parang laptop na kahit tanggalin natin sa outlet, gumagana pa rin. So dun tayo sa first question natin. Magkano ang kailangan na budget sa pagkapa-install ng solar energy system or solar roofing? Ang sagot ay depende sa kung ano yung kailangan mo sa araw-araw. So for example, kung ang monthly bill mo sa Meralco ay around 5,000 to 7,000 pesos, at least 5 kilowatt hybrid system yung kailangan mo. At usually, usually, 200 to 250,000 yung kailangan na budget kung ganyan yung setup. Hindi tayo pwedeng makapagsabi ng exact amount dyan dahil didepende talaga yung cost sa installer at yung brand ng battery at inverter na gagamitin nila para sa system natin. Ang isa pang mag-vary sa presyo ay yung haba ng kable na gagamitin nila. Kung malayo yung installation dun sa mismong tapping point from Meralco, mas mataas magiging installation cost natin. Doon tayo sa second question, magkano yung matitipid natin sa bill? Ang sagot ay depende sa setup at sa usage mo. At pwede pang maging halos 100% yung savings natin kung maayos ang sizing ng inverter, pati na rin yung battery na gagamitin. So kuha tayo ng dalawang example. Halimbawa, ang monthly bill natin ay 6,000 pesos. Ang recommended na system dyan ay 5 kilowatt na hybrid. Ang estimated cost ng installation, sabihin natin na 220,000 pesos. Kaya ang estimated savings natin per month ay 4,500 pesos. At ang estimated na ROI naman natin or return of investment ay possible umabot ng 4 years. Dito naman sa example number 2, sabihin natin na yung ating monthly bill ay 20,000 pesos. Ang possible na recommended system dyan ay 10 kilowatt na hybrid. So, ang magiging estimated savings natin per month ay 16,000 pesos. At ang ROI or estimated return of investment naman ay around 3 to 7 years. Pero syempre, kailangan nating tandaan guys na yung ROI or return of investment ay didepende sa laki ng system na pina-install natin, sa cost ng installation, pati na rin dun sa monthly electricity usage natin. Kapag heavy user tayo o marami tayong appliances sa bahay, tapos sapat na sapat at maganda talaga yung pina-install nating solar roofing, mas mabilis yung ROI. For example, kung 500,000 yung inabot ng installation natin at dati meron tayong 20,000 to 30,000 na monthly electricity bill, pwedeng wala pang 3 years yung maging ROI natin. Okay, dun tayo sa third question. Anong size o setup ang kailangan mo? Ang sagot ay depende. Kailangan mo nang ma-check ng inyong installer yung inyong Meralco bill para malaman kung ilan talagang kilowatt yung kailangan i-install sa inyo. Minsan kasi, karamihan ng mindset ay sabihin lang natin dun sa installer kung ano yung mga appliances na ginagamit natin sa bahay. Pero ang totoo, kailangan talaga at mas importante talaga malaman yung total monthly electricity consumption or yung kilowatt hour. For example, kung around 200 kilowatts ang monthly consumption mo, pwedeng around 5 kilowatts na capacity ang ma-install sa inyo. Mas maganda na mag-inquire sa installer para makapagbigay ng tamang quotation. Okay, dun tayo sa pang-apat na tanong. Alin ba talaga yung dapat ipakabit? On-grid
o hybrid? Ang sagot ulit dyan ay depende sa inyo. I-breakdown natin ulit. Again, kung grid tie, palagi yung nakakonect pa rin sa Meralco. Pero during the day, solar panels yung ginagamit natin para makapag-harvest ng electricity na gagamitin natin sa ating mga appliances. Pero kapag gabi, lahat ulit ng consumption natin ay galing sa Meralco. Samantalang kapag hybrid, ang kaibahan, meron tayong battery. So hindi lang tayo gumagamit ng solar panels, meron din tayong battery. Plus, kung hindi man magkasya yung battery, nandyan pa rin yung Meralco. Pero, sigurado, kaunti na lang kukunin natin sa Meralco dahil nga dun sa battery. And kagaya sinabi ko sa umpisa ng video na to, yung sobra na na-harvest ng mga solar panels natin, imbes na umapaw lang yun kung saan or maging waste energy, ay mapupunta sa battery natin. For example, itong screenshot na makikita nyo. So, yung load dun sa taas, yan yung kailangan naming electricity, 1.71 kilowatt. Pero, ang na-harvest na energy ay 5.19 kilowatt. So, yung natitirang 3.48 kilowatt ay mapupunta ngayon sa battery. Kaya makikita ninyo yung status, charging. At pagdating sa gabi, kung ano man yung maipon, magagamit natin. Pero syempre, meron silang advantage at disadvantage. Yung advantage sa grid tie, mas mura or mas maliit yung cost kapag nagpa-install tayo. So, mas mabilis yung ROI or return of investment. Samantalang sa hybrid, dahil nga mas malaki yung cost na kailangan natin para magpa-install nito, mas matagal yung ROI. Pero kailangan natin tandaan na yung hybrid ay may advantage kapag brownout. Kasi nga, meron tayong battery. So, meron pa rin tayong kuryente kapag brownout sa lugar natin. So, pwede natin consider kung madalas bang mag-brownout sa lugar natin. Kung oo, malaking advantage yung hybrid. Kung gabi lang din tayong nasa bahay, mas okay din yung hybrid dahil pag uwi natin, fully charged na yung battery. At isang tip, kapag magpa-install tayo ng hybrid system, tanungin ninyo sa inyong installer kung anong klaseng battery yung gagamitin nila. Usually naman, mga bagong type na yung gagamitin ng ating mga installer, pero maganda na rin yung sigurado. Tanungin ninyo kung LiFePO 4 battery yung gagamitin nila. Kasi kapag LiFePO 4 battery, longer yung lifespan, mas maganda yung safety features ito at lower yung maintenance compared sa older lead-acid batteries. Doon tayo sa panglimang question, gagana pa rin ba ang solar energy systems or roofing kapag umuulan? Short answer is yes, gagana pa rin. Pero dahil nakadepende yung solar roofing system natin sa sikat ng araw, mas mababa yung energy na ma-harvest ito kapag maulap. So for example, kapag cloudy, o kaya hindi ganun katirik yung araw, mga 20% lang yung kanyang i-harvest. So if ever na maulap o kaya maulan, kagaya na makikita ninyo sa screenshot, pwedeng ganito yung maging situation. Yung kailangan namin sa bahay ay 0.43 kilowatts, pero ang na-harvest lang na energy dahil nga maulap ay 0.28 kilowatts lang. So dahil may battery tayo, dahil hybrid, kukuha siya ngayon ng 0.15 kilowatts sa ating battery. Doon tayo sa pang-anim na tanong, mahirap ba at magastos ang maintenance ng solar roofing? Ang sagot ay hindi naman. Usually cleaning lang talaga yung kailangan natin. Pero yung the last ng cleaning ay depende sa location natin. Kung residential at hindi naman maalikabok yung lugar, every 6 months ang recommended na cleaning or around twice a year. Kung may masira, kadalasan covered pa rin naman yan ng warranty. Pero if ever na lumampas na sa warranty yung sira, hindi pa rin naman ganun kamahal. Depende sa kung sino yung magsaservice sa solar roofing natin. At dahil naka-ROI na tayo that time, kapag nasira, if ever, yung ating panels or inverter or yung battery, baka hindi na ganun kasakit sa bulsa natin yung magagastos natin sa maintenance. Tapos every 1 to 2 years, nire-retighten yung wires at electrical connections dahil pwedeng lumuwag yan over time. At kapag lumuwag yung connections, pwedeng mag-cause yan ng short circuit. At para mabigyan kayo ng idea, ito yung ilang estimated lifespan ng mga components ng ating solar system. Sa battery, around 20 years yung pwedeng itagal niyan. Depende sa type at brand ng battery na gagamitin. Sa solar panels naman, around 30 years yung lifespan niyan. Yung inverter naman natin ay around 12 to 15 years. Doon tayo sa pang-pitong tanong. Ano yung dapat hanapin sa isang solar installer? Meron kayong 4 na bagay na kailangan tingnan sa installer. Number 1 ay certification. Kailangan certified installer yung mapipili ninyo. Pangalawa, portfolio. Kailangan malaman ninyo sa kanilang Facebook page, websites, o sa pakikipag-usap ninyo sa kanila kung ilang installation na yung nagawa nila. Tingnan nyo din yung feedback ng previous clients nila. Pangatlo, warranty. Mas okay kung mahaba yung warranty na ibibigay nila sa atin after ng installation. Ang typical warranty sa ngayon, halimbawa sa battery ay around 5 years
sa inverter, around 5 years din. Pero kailangan ninyong tandaan na meron tayong tinatawag na product warranty, meron ding performance warranty. Ang coverage ng product warranty ay yung defects ng components na ginamit nila. Yung performance warranty naman ay parang yung fluency sa phone natin kapag bibili tayo. So, yung fluency ng phone, diba? Halimbawa, 6-year fluency. Ibig sabihin, kung ano yung performance ng phone natin, the first time na gamitin natin siya, ay ganun pa rin siya sa loob ng 6 na taon. So, parang ganun yung performance warranty sa mga components ng ating solar roofing system. At pang-apat na kailangan ninyong tingnan ay after-sales support. Napaka-importante ng after-sales support. Kasi nga, walang perfect na brand. Kaya mas maganda na yung components na gagamitin ng inyong installer ay merong local technical support para mabilis yung repair. Kaya kailangan nating tandaan, lalo na sa solar roofing system, wag puro mura ang i-prioritize. May mga murang brand or installers sa ngayon pero walang available na support kapag nagka-problema. Doon tayo sa pang-8 tanong. Ano ang mga misinformation tungkol sa solar roofing? So magabanggit ako ng dalawa. Una, mas malaking solar, mas tipid. Hindi palaging tama yan. Kasi kung sobra sa lifestyle natin at consumption yung ipapa-install natin, number 1, mapapamahal po talaga tayo. Malaki yung gastos natin. Overkill, kumbaga. Number 2, aapaw yung ma-harvest ni energy. So, maraming waste energy na mangyayari. At number 3, madedelay yung return of investment mo. Kasi nga, sobrang laki mo na gastos mo, hindi mo naman talaga kailangan yun. Kaya, a properly sized system is usually the better investment. Number 2 misinformation ay may battery ako kaya unlimited yung kuryente namin sa bahay. Mali din yan. Kasi yung battery backup ay depende sa capacity, appliances na ginagamit natin, pati na rin sa panahon. So for example, 5 kilowatts yung ating battery, tapos yung ating ginagamit sa loob ng bahay ay ilaw, Wi-Fi, TV, or isang refrigerator. Makakasapat yung 5 kilowatts sa setup na yon. Pero kung ang ginagamit natin ay aircon, water heater, mga oven, kulang na kulang yung 5 kilowatts. So, to illustrate guys, meron akong power bank dito na ang capacity ay 5,000 mAh. Kung ang charge ko rito ay earphones lang, kagaya nitong Apple AirPods, sobra-sobra talaga yung 5,000 mAh na battery capacity. Pero kung i-charge ko na rito ay yung laptop ko, kulang na kulang to. So, parang ganon yung battery backup. Nasabi ko din na depende sa panahon dahil halimbawa sa umaga maulan. So, onti lang yung mga harvest. Onti lang din yung mapupunta sa battery. So, by the end of the day, baka konti lang yung mapunta sa battery or hindi talaga ma-charge. Pang-siyam na tanong, pwede ko bang i-expand yung setup ko in the future? Halimbawa, magdadagdag tayo ng panels or battery. Ang answer dyan ay pwede, pero depende. Depende yan, una, kung kaya pa ba ng bubong ng bahay natin na magdagdag ng solar panels. Pangalawa, kaya pa ba ng inverter natin na i-handle yung dagdag na solar panels. So, pwede nating itanong yan sa ating installer para maging future-proof yung ating solar roofing system at makatipid tayo in the long run. At panghuling tanong, sulit bang magpakabit ng solar roofing? Ang sagot dyan ay yes. Sulit talaga. Lalo na kung residential yung bahay natin, tapos hybrid ipapakabit natin, tapos marami tayong ginagamit na appliances, tapos tama yung setup na gagawin sa atin, sulit talaga yung pagpapakabit nito. So sana nakatulong yung pagsagot natin sa 10 questions na to doon sa mga nagkaplanong magpakabit ng solar roofing. At maraming salamat sa installer namin kasi tinulungan nila kami na masagot yung mga tanong na yan. So, kung meron pa kayong suggestions, information, or tips para sa mga nagpaplanong magpakabit ng solar roofing, ilagay nyo lang dyan sa comment section. At i-share nyo na rin itong video na to dun sa mga kakilala ninyo na magpapakabit. So, yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing or reviews. This is Sulit Tech Reviews.